This is Rowena. Ang topic po natin ngayon ay about sa endometriosis. Ito po base lang po sa kalaman ko at sa mga experience ko. 2 years ago, okay naman po yung menstruation ko. Until naman nung nagkaroon ako ng cyst, okay naman yung menstruation ko. Normal siya kasi regular akong nagre-regla and good for 7 days. So, masasabi ko siyang normal. Ngayon, natural lang naman sa babae, minsan yung sumasakit yung puson pag nagre-regla. Kaya ko naman yung pain. And then, after a year, naramdaman ko na parang may something na iba sa menstruation ko, na sobrang sakit ng puson ko, na hindi ko siya maintindihan. First time ko yun na experience. Guys, andito po pala ako sa Israel. Nagtatrabaho ako as OFW, caregiver. So, nagtataka ako, bakit masakit yung puson ko? Pumunta ako sa OB-GYN. And then, sinabi nila, walang something daw sa puson ko, okay naman daw lahat. Ngayon, another month, sumakit ulit yung puson ko na hindi naman siya ganon kasakit dati. Kaya, nakikurious talaga ako, nagpa-check up ako ulit. After nun, bigla akong nagulat kasi sinabi nila na meron na akong ovarian cyst. Sabi ko, how come? Na nagkaroon ako kasi kakapa-check up ko lang, sabi okay naman. Tapos sabi ng gynecology, may possibility daw na nagtago siya. Nagtago siya sa loob. So, sabi nung doctor ko, kung hindi naman siya monthly na sumasakit, i-observe mo kung active ba yung pain or hindi. Kaya inobserbahan ko sarili ko kung masakit ba siya every time, ganyan. Pero hindi naman siya ganun kasakit nung ibang months na dumating. So, hinayaan ko lang. Tsaka, syempre, kala ko baka makuha sa herbal, ganyan-ganyan. Pero nakatulong naman yung pagtitake ko ng herbal. Tapos nun, yung ibang doktor, inadvisean ako na sana daw mas okay daw kung magbuntis muna ako kasi single po ako, wala pa akong baby. Sabi ng ibang doktor, kasi nagpa-second opinion ako, pumunta rin ako sa mga iba't ibang gynecology. Sabi nila mas okay daw na magbuntis muna sana ako para in case man na tatanggalin, minsanan na. Yun, ako naman, mahirap ang trabaho dito as a OFW, hanggat maaari, bawal magkasakit. So, ang ginawa ko, nag-exercise, nag-diet, nag-search ako ng mga good herbal. And then, this year, last na sumakit na this year, yung unang sakit ng puson ko is February. And then after nun, February, matagal siya. February, March, April, May, June, July, August, September, October. So, 8 months na hindi siya sumakit kasi nakatulong yung pag-exercise ko at yung pag-diet ko. Especially na yung herbal. Nagtitake ako ng ginger with turmeric na tea. And then, may binibili akong herbal capsule na with, yung good for fertility. Ako naman, ang tigas kasi ng ulo ko. Alam niyo ginawa ko? Sa pagre-research ko kasi, nakakapag-trigger pala ang chocolate o anumang matatamis na pagkain sa mga cysts, ovarian cysts, kahit anong klaseng cysts, especially na yung dito banda sa puson. Kumain ako ng chocolate it's like 3 days. Sabi ko,
nag-crave ako kasi tagal-tagal ko talagang hindi kumain ng chocolate, alam niyo yun. Tapos nung sabi ko sa sarili ko, uubusin ko na to. Pero alam niyo, hindi ko pa naubos, sumakit yung puson ko. As in, ang sakit-sakit niya. Kaya, guys, huwag kayong kakain ng matatamis. E di, alam niyo na, si Inday, matigas ang ulo. After mga sabihin natin 3 days, di nakapag-exercise pa ako. Pag uwi ko dun sa amo ko, sumakit yung puson ko, as in nag-bloated siya. Alam nyo ba yon, kapag meron kayong endometriosis, ang mga symptoms nito, magbo-bloated yung tiyan mo, para bang laging may hangin yung tiyan mo, tapos constipated ako, ang hirap kong alam nyo na, maka-evac. Tapos, may time na wala pa akong menstruation, sumasakit yung puson ko. At meron din naman na on the day na may menstruation ako. Kaya, ang tagal na hindi sumakit yung puson ko, ang nagpasakit lang dahil sa chocolate. And proven ko yan kasi sinearch ko talaga siya. And then, wala akong magawa. So, pumunta ako sa doktor, and then yung family doctor dito, in-advise niya akong pumunta sa hospital right away. Sabi nung doktor, kailangan mong pumunta na emergency room, hindi ka na okay, you have worse pain, so you need to go. Edi ako naman, bago ko pumunta, nagpaalam pa ako sa amo ko, and then pinayagan naman ako. Pumunta ako sa gynecology, dun sa women's department hospital. Bale, okay naman yung situation kasi separate siya sa may mga corona. Dito sa Israel, separate siya sa emergency ng may mga corona, at ito naman sa mga pang-women lang, sa mga nanganganak, may problema sa mattress, yung mga about sa women. And then, yun, pumunta ko sa emergency room. Dito guys, mag-isa mo itatakbo yung sarili mo sa ospital. Wala kang kasama kasi lahat sila may mga trabaho. So, pinunta ko yung sarili ko. Inadmit ko rin yung sarili ko mag-isa. In-inform ko yung amo ko. Tapos yun, akala ko makakauwi ako nun. Pero sinabi nila, i-admit ako. And then, inobserbahan ng isang araw. After that, sinabi ng doktor na kailangan nang tanggalin kasi infected na siya. Yun guys, nagpray ako, syempre mag-isa ko dito. Tapos yun, may mga nung operation day ko, may kaibigan naman akong umalalay sa akin ng operation ko na, and thank you sa'yo. Tapos yun, nung inoperahan na ako, hindi ko akalain na malalampasan ko na siya kasi matagal na rin na nararamdaman ko yung, alam nyo yun, yung takot kasi hanggat maaari ayokong maoperahan, malayo ako sa pamilya ko, at the same time ayokong ma-damage yung ovary ko. Pero sabi naman ng doktor, iningatan nila kasi bago naman nila tatanggalin yun, tatanungin ka muna nila kung gusto mo pa magbuntis. Sabi ko naman, of course doc, kasi single naman ako at wala pa akong baby. So, iingatan nila guys. Iingatan nilang tatanggalin yan. Tapos, yun. Nalampasan ko siya. Awa ng Diyos. Nag-pray at saka sumali ako sa isang prayer na nakatulong din naman sa akin. Kasi lumakas yung loob ko kahit malayo ka sa pamilya. Ito na guys, di na-operahan na ako noon. First day, second day, and third day, talagang mararamdaman mong masakit siya. Pero depende naman siguro kasi magkakaiba tayo ng katawan. Pero sa akin po, masakit siya. At nagtitake ako ng pain reliever. Binibigyan nila ako ng antibiotic. After 1 day ng surgery ko, inobserbahan nila ako noon. After noon, pinalabas na ako.
Kasi ano siya parang dito kasi hindi ka pwedeng tumagal sa ospital kasi malaking babayaran pag tumagal ka. Pero ako naman, kaya ko naman. Kaya ko maglakad, kaya ko ding ano, uh, I mean, handle ko naman yung pain niya. Although masakit, pero kaya naman. And then, nung nakauwi na ako, yun, kumuha ako ng mag-alaga sa akin, magbuhat ng gamit ko. At pagkatapos nun, nag-recover na ako dito sa flat namin. Binigyan ako ng doktor, guys, ng 2 weeks rest. At yun, pumayag naman yung amo ko. At kailangan ko rin kumuha ng replacement doon. So, buti na lang, everything's alright. Lahat naman nangyari in a very smooth way. At gusto ko lang i-share yung about sa after nung surgery, nung nakauwi na ako sa bahay. Na-notice ko, hirap akong huminga. Hindi ko alam kung bakit. So, pumunta ako sa doktor, guys, na malapit dito sa apartment namin. Sabi ng doktor, wala daw yung connection sa operasyon ko. Ito hindi ko naman nilalahat ng doktor na, you know, iba-iba naman ang mga klase ng tao, iba-iba rin yung paniniwala, ganyan, di ba? Lalo na sa atin, iba din yung paniniwala natin sa mga foreigner, ganyan. Hindi sila naniniwala, guys. So, siyempre, kilala ko naman yung sarili ko kung hirap na ba akong huminga, ganun. Hindi naman ako nagpapanik kasi nung nasa hospital pa lang ako, hindi po ako talaga nag-panic or nag-nervyos. Wala pong ganun. Relax lang po ako at nag-pray. Ngayon, napapansin ko sarili ko, talagang hirap akong huminga. Yung may kausap ako, napapansin ko, hinahabol ko yung hinga ko. So, nag-search na lang ako kasi yung doktor dito, sabi niya wala daw connection, ganyan-ganyan. So, na-search ko siya na kailangan pala after your surgery, mag-breathing exercise ka. So, yun guys, nag-breathing exercise ako. Hindi siya masyadong accurate sa akin. Pero, tinry ko pa rin naman. Tapos, ang nakapag-cure po nung ganun na sitwasyon ko is yung steam inhalation. Steam inhalation. Yun po ang ginawa ko. Nakatulong siya ng talagang sobra. Thank you kay Dr. Willie Ong kasi nanood ako ng video niya. Yung kahit hanapin ko siya, wala talagang nakalagay. Pero inisip ko na lang na, 'di ba, kapag nag-steam inhalation tayo, talagang lumuluwang yung dibdib natin kapag ano. Kaya nakatulong siya, guys. Kaya kung sino man sa inyo yung may kagaya ng sitwasyon ko, ano guys, makinig kayo sa obigay ninyo, kung ano yung advice nila, sundin nyo lang po. At everything will be okay. Tapos guys, yung ano ko pala, yung endometriosis, sa pagkakaintindi ko lang suspected na siya nung na vaginal ultrasound ako, na ano siya, na endometriosis. Pero mako-confirm talaga nila yon kapag inoperahan ka na. Doon nila makikita sa loob kasi hindi siya basta-basta makikita sa through vaginal ultrasound. Nalimutan ko lang itanong sa doktor ko kung anong stage na pala ng endometriosis ko. Kasi may 1, 2, 3, 4 yon. Yung first, yung para lang siyang kung hindi ako magkakamali, minimal. Second is mild. Third, moderation. And moderate. Moderate. And then yung fourth is severe. Yun guys, bali yun, advice ko lang na disiplinahin ang sarili at magdasal. At saka guys, normal lang pala yung
yung after surgery mo, uubuhin ka, at kapag inubo ka, wag mo siyang pipigilan. Ilabas mo siya pag inubo ka para yung phlegm lumabas. Isa rin pala yun dahil sa irritation ng intubation sa lalamunan at kasama na rin ng anesthesia. Bali guys, lahat ng yun yung about lang sa kaalaman ko at sa na-experience ko. Sana guys may natutunan kayo sa video kong ito. At kung meron kayong katanungan or comment, mag-message lang kayo. Okay? Yung ibang picture ko guys na nung nasa hospital ako, ipapakita ko sa inyo. At yung procedure pala na ginawa sa akin is laparoscopy surgery. Operasyon ko, ito yung tinatawag nila na laparoscopy surgery. So guys, see you again in my next video. Please share, like, and subscribe.